Nangyari itong ikukwento ko taong 2018 sa inupahan naming room for rent sa Imus. Meron akong asawa at isang anak na 3 taon pa lang nung mga panahong yon. First time to nabubuhod kami ng bahay sa magulang namin mula nung magsama kami kaya ganun na lamang ang excitement namin na makalipat agad. Nakahanap kami ng room for rent noon sa halagang 3,500. Ganun talaga mga presyuhan ng mga kwarto na paupahan dito sa lugar namin pero makukonsider kong swerte na kami sa unit na nakuha namin dahil hindi ito yung usual na rooms na pinapaupahan na room lang talaga ang i-occupy tapos common pa yung CR at saka yung kitchen sa ibang tenant. Ito kasing unit na to ay nag-iisa lang siyang room sa second floor ng isang bahay. At yung first floor naman ay ino-occupy ng landlord at ang buong second floor na yon ay para na sa tenant. Sa second floor, meron ng sariling CR na maluwag kaysa sa karaniwang CR sa atin. Kasi meron pa tong kasamang medium size na bathtub na hindi na functional at as in luman na talaga. Sa corridor ay meron ding kitchen sink. Meron ding makipot na balcony or terrace na pwedeng tambayan. At pinakakakaiba sa unit na to ay may isa pang hagdan paakyat sa maliit na attic. Mula sa attic, merong maliit na gate papuntang semi-roof deck kung saan pwede kang magsampay ng mga nilabhan. Lahat ng yan ay kasama na sa nirerentahan namin at kami lang ang may access doon kasi kami lang naman ang tenant. Anyway, despite nga sa lawak ng place, ay hindi ko naman madedenay na may pagka-creepy talaga kasi yung mga pader pa lang nun ay sobrang luma na ng pintura at yung ibang part nga ay parang hindi na tinuloy kaya parang plain lang siya na semento. At nakakadagdag pa sa pagka-creepy ng bahay ay yung masyadong madilim yung part ng CR at sa kitchen sink. Dulong part kasi yun ng second floor na hindi na inaabot ng sinag ng araw galing sa balcony. Tipong kahit umaga ay dapat nakabukas yung ilaw. At kahit gaano pa kataas yung watts ng bumbilya na gagamitin mo, parang ang dilim-dilim pa rin sa part na yun ng bahay. Isa sa nakakataas na balahibo sa bahay na yun ay yung consistent ng mga yapak ng paa sa sahig ng attic. Mabibigat na yapak yun at sobrang bagal. Kahoy lang ang sahig ng attic at ilalim nun ay yung corridor kung saan nakapwesto yung lutuan ko. Mapatanghali nga o gabi ay maririnig mo yung mga mabibigat na yapak na yun. Mapapahinto lang ako bigla sa ginagawa ko at makikiramdam pero maya-maya babalik na din ako sa ginagawa ko at hinahayaan ko na lang. Minsan nga iniisip ko na baka pusa o daga lang yun. Naisip ko na rin na baka konektado yung hagdan o yung attic sa kabilang bahay. Kaya kapag may naglalakad sa kabilang bahay ay naririnig din namin yung sound nun. Pero hindi kasi yung kabilang unit na yun ay paupahan din. Doon nga kami unang nag-inquire pero wala nang bakanting unit. Naakyat ko na rin yung second floor ng kabila kaya alam kong wala silang attic na kapareho nung sa unit namin. Tapos ang flooring ng second floor nila ay sementada din kagaya ng sa amin. Kaya sigurado ako ang tanging pinanggagalingan ng mga yapak na yun ay yung kahoy na flooring ng attic. Ewan ko ba? Noon nga nagtataka ako sa mga palabas kung bakit kahit alam na nilang haunted yung isang bahay ay tinitirhan pa din nila. Pero ito mismo yung na-realize ko ng mga panahon na yun. Kahit gaano pa nakakatakot yung lugar o yung bahay, mas nangingibabaw pa rin yung excitement mo na bumukod. Yung first time mong mamumuhay nang walang makikialam sa inyo. Kaya kahit ano pa man yung mga nararamdaman o naririnig ko sa bahay na yun ay hindi ko na lang talaga ine-entertain. Isang beses nga, nung paliliguan ko sana yung anak ko noon, iniwan ko siyang sandali sa pintuan ng CR at mabilis na tinakbo yung naiwan kong tuwalya nun sa kwarto. Mabilis ang takbo lang talaga kasi 3 years old pa lang yung anak ko noon at delikado na baka maglikot at madulas. Pero mga 3 seconds pa lang nung iwan ko siya doon, sumisigaw na siya. Yung iyak niya na parang batang ginulat tas pinakitaan ng nakakatakot na itsura. Basta ganun, nag-hysterical talaga. Kaya mabilis ko din siyang binalikan. Agad-agad nga kinarga ko siya kasi sigaw pa din siya ng sigaw. Tinuturo niya yung kisame sa corner ng CR sa ibabaw ng bathtub na sira. Tinatanong ko siya kung bakit at paulit-ulit niya sinasabi, "Mumu, grandma." Di pa naman kasi siya gaano marunong magsalita noon. Yung word na mumu, common term yun ng mga bata for monsters at nakakatakot na itsura. While yung grandma naman, ay yung tawag niya sa kahit sinong lola na makita niya kahit hindi niya kakilala. Nung na-realize ko yung binabanggit niya, halos madapa din ako sa pagtakbo habang karga ko siya pabalik sa kwarto. Sa takot ko, naglock na lang kami ng kwarto. Hapon naman na nung nangyari to kaya nagantay na lang kami dun sa kwarto hanggang maggabi at makauwi yung asawa ko galing trabaho. Pagkatapos ng pangyayari na yun, hindi ko agad-agad nakalimutan yun. Pero since hindi naman ako yung nakakita, kahit papano nagagawa ko namang baliwalain na lang minsan. Isa pang pangyayari sa unit na yun ay yung kasama na namin yung papa ko na mag-rent doon. Since malawak nga yung unit, at may partition naman yung kwarto doon. Kaya nung time na naghahanap ng uupahan yung tatay ko, ay sinabihan kong dito na lang para hindi na malalayo. For context, ito nga pala yung time na naghiwalay yung nanay at tatay ko. Yes, 2018 din sila naghiwalay. Pero in good terms naman sila nung naghiwalay. Anyway, hindi ko na masyadong ikukwento pa yung part na yun kasi hindi naman nakasama yun sa kwento.
Tapos by the way, yung unit na yun pala na tinitirhan namin ay malapit lang sa bahay ng nanay ko kung saan kami nakikitira noon. Mga 5 blocks away lang kaya konting lakad lang nandun ka na. Kaya yung tatay ko ay doon pa rin nagla-lunch para lang din makasama niya yung mga ibang kapatid ko. Dati kasi siyang OFW at noon lang siya nakauwi kaya yun yung mga bagay na namimiss niya talaga. Kahit nga ako at ang pamilya ko ay naglalaan talaga ng araw na doon kami kakain or magla-lunch para sama-sama pa din, parang family day ganun. Yung tatay ko nang doon na nakatira sa unit, ang madalas nilang tambayan ay yung sa balcony. Tapos nakasanayan na pag-aalis kami at may iiwan si Papa sa unit, lalapitan siya ng anak ko sa balcony at saka magkikisa kanya at sasabihin, "Bye Daddy Lo." May isang beses, family day, at doon kami magla-lunch sa bahay ng nanay ko. Nung gumising ako at nagpunta sa CR para maligo, napansin kong wala na si Papa sa bahay. Kaya ay assume na nauna na siya kila Mama. Hanggang sa matapos na kami mag-ayos at ready na umalis. Pero bago umalis ay nagtatanggal pa ako sa kwarto ng mga appliances na nakasaksak. At nagsasara ng bintana nang marinig ko yung anak ko na nagsabi ng, "Bye Daddy Lo." Tapos narinig ko pang nag-kiss siya. Hindi ko agad na-realize na may mali kasi madalas ko naman yun marinig sa kanya. Hanggang sa makaalis na kami ng bahay at makarating kila Mama. Doon na lang biglang tumaas yung balahibo ko nang makita ko yung tatay ko kasi doon ko lang naalala na narinig ko nga pala yung anak ko na nagbabay sa kanya bago umalis. Agad-agad binanggit ko yun sa kanila ng nanay ko. Yung tatay ko walang reaksyon pero yung nanay ko sinabihan akong, "Alam mo, hindi na ako magugulat kasi unang punta ko palang pag-akyat ko dun sa inyo. Iba na pakiramdam ko, ayaw lang kita takutin." Pagkatapos pa nga ng ilang taon, saka sa akin kinuwento ng nanay ko na nagsabi sa kanya yung tatay ko na natakot din siya dun sa kinuwento ko. Sadyang ayaw niya lang talagang ipakita sa akin na natatakot siya kasi baka bigla akong mag-ayang umalis dun sa bahay. Ito namang pangatlong experience na ikukwento ko ay hindi ako yung nakaranas nito kundi yung anak ko mismo na 3 years old pa lang nung mga panahon na yon. Yup, 3 years old pa lang siya noon pero pag tanungin mo siya ngayon kung ano yung mga ginagawa niya, nung mga panahon nakatira kami doon ay tandang-tanda niya pa. Yung pwesto ng mga gamit namin, yung mga laruan na meron siya nung time na yon. Hanggang ngayon kasi ay madadaanan pa rin namin yung bahay na yon kapag pumupunta kami kila Mama. At kung bakit ngayon niya lang to kinwento, taong 2024, kasi ito na yung edad na kaya niya nang magkwento ng buo at maiintindihan ng kausap niya. Sa lahat siguro ng experience namin sa unit na yun, ito na yung pinaka nakakatakot. Sabi ng anak ko, nangyari ito ng isang hapon na tutulog kami. Sa labas kasi ng kwartong tinutulugan namin, ay yung corridor papunta ng CR at sa balcony. Para mas ma-visualize mo, medyo similar siya dito sa thumbnail ng YouTube video na to. Imaginein mo na nasa loob ka ng isa sa mga pinto na yan. Tapos ang matatanaw mo sa labas ng pinto ay yung corridor tapos pader na. So ganyan na ganyan mismo yung natatanaw ng anak ko. Galing sa loob ng kwarto nung magising siya nung hapon na yun. Sabi niya, kaya daw siya nagising ay kanina pa daw siya may naririnig na ingay sa labas. Hindi galing sa labas ng bahay kundi labas lang ng kwarto. Tapos yung pintuan namin dun sa kwarto ay lagi lang siyang nakabukas na mga kalahati. Kampante naman kami na nakabukas lang yun kasi wala namang umaakit sa taas. Pero nang tingnan daw ng anak ko yung pintuan, doon nakita niya na may isang babaeng mahaba yung buhok at may tinutulak siyang shopping cart. At yun daw pala yung naririnig niyang ingay kanina pa. Nung kinukwento niya to ay hindi niya nga alam kung ano yung tawag dun sa shopping cart pero dinescribe niya na lang. Yun daw mismong ginagamit namin at tinutulak kapag nag-grocery. Pabalik-balik lang daw na dumadaan dun sa labas ng pinto yung babae. Tinanong ko siya kung ano lang ginawa niya. Since no mga panahon daw na yun ay tulog na tulog pa ako. Sabi niya naman ay takot na takot lang daw siya at yumakap siya sa akin habang umiiyak. Hinantay niya na nga lang akong magising noong time na yun at hindi niya na ikinuwento sa akin paggising ko. Hindi ko na tinanong kung bakit hindi niya kinuwento sa akin kasi alam ko namang hindi pa siya marunong magsalita nung time na yun. Anyway, marami pa ngang mga bagay na hindi talaga maipaliwanag dun sa bahay na yun. At alam kong sobrang cliche nito pero mula nung umalis kami doon noong 2019, hindi na nawala yung paskil na room for rent dun sa bahay na yun. Hanggang ngayon nga ay nakapaskil pa rin yun doon. At alam kong yung unit na yun ang pinarerentahan kasi isa lang naman yung unit na yun dun sa bahay na yun. Nakakapagtaka pa rin kung bakit walang kumukuha ng unit na yun samantalang napakalawak nun. At napakamura na rin kung tutuusin. Kapag napagkukwentuhan nga namin yung bahay na yun, bawat isa sa mga kapatid ko na minsan nakikitulog doon, lahat sila may kanya-kanyang kwento. Pati nga yung lola ko na isang beses lang umakyat doon kasi para dalawin kami. Right there and then, sinabi niya talagang madilim yung bahay at sobrang nakakatakot.
Agad-agad nga noon gusto niya kaming lumipat. Pero syempre, binaliwala ko yun. Para sa akin kahit maraming nakakatakot sa bahay na yun ay doon ko namang unang na experience yung pagbukod namin ng bahay. Anyway, yun lang po muna. Marami pa po akong isi-share na creepy stories sa inyo soon. Hi everyone, this is Scaredy Cat. So ito na ang ating first video sa channel na to. Hopefully makapag-upload pa tayo ng mas marami pa soon. Kaya naman mag-send na kayo ng inyong mga personal horror stories. I-send nyo lang yan sa link na makikita nyo sa description box below. Bye guys and see you on our next video.